Sa class reunion, natalo ang girlfriend ko sa Truth or Dare. Sabi niya, tatawagan daw niya ang taong pinakapinagsisisihan niya sa buhay. Narinig ko mula sa kabilang linya ang isang malambing na boses ng lalaki. Tinanong nito, kung magdi-divorce ako ngayon, bibigyan mo ba ako ng tahanan? Matatag na sumagot ang lalaki sa kabilang linya. Natahimik ang buong lugar. Akala ng lahat ay magagalit ako at itataob ko ang mesa. Pero hindi nila inaasahan. Mahinahon ko lang tinanggal ang singsing sa aking palasingsingan. Mahinahon kong sinabi, hindi pa tayo legal na kasal. Hindi pa huli ang lahat. Maghiwalay na tayo. Bibigyan ko siya ng lugar. Pagkasabi ko nyon, hindi ko na siya hinintay pang magsalita, tumalikod na ako at umalis. Habang nasa daan, tinawagan ko ang aking mga magulang na nasa Jingbei. Ma, pa, pumapayag na akong umuwi para magpakasal. Matatag at kalmado ang tono ko. Napakabuti. Yancy, sa wakas na tauhan ka na rin. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pay group. Kung hindi ka lang nagpumilit na magsanay pa ng ilang taon sa labas. Dapat ay matagal ka ng kasal at namamahala sa negosyo ng pamilya. Matagal na kaming nakahanap ng babagay sa iyo ng papa mo. Hinihintay ka na lang naming pumayag. Nang marinig ko ang labis na kagalakan sa boses ng matandang mag-asawa. Nakaramdam ako ng kaunting konsensya. Kusang lumambot ng kaunti ang tono ng boses ko. Susundin ko po ang lahat din ninyo. Mabuti, mabuti. Ang kasal ay itatakda natin sa Enero 19, okay ba? Kailan ka uwi? Gusto mo bang makilala muna ang mapapangasawa mo sa arranged marriage? Aayusin ko para magkita kayo sa mga darating na araw. Ano sa tingin mo? Ang masigasig na boses ni Mama na walang tigil sa kakasabi ng mga bagay-bagay. Ay medyo nakasakit na naman ng ulo ko. Kung sino ang pakakasalan ko, wala akong pakialam. Wala rin akong interes. Kaya pinutol ko ang sinasabi ni Mama. Gusto kong bumalik agad sa Pamilya Pay para tulungan kayo. Ang arranged marriage ay kasama na lang doon. Hindi na kailangang magkita, kayo na ang mag-ayos ng kasal. Babalik ako isang araw bago ang kasal. Pagkasabi ko pa lang noon, ang pinto ng kwarto ay binuksan mula sa labas. Nang marinig ko ang ingay, napalingon ako. At nakita ko si Han Mingyao na nakakunot noon na pumasok. Kasal? Anong kasal? Sa harap ng kanyang mukhang puno ng pagtataka. Kalmado kong ibinaba ang telepono at gumawa ng dahilan, isang kaibigan ko ang ikakasal. Pinapunta niya ako para maging best man. Nang marinig niya ito, ang ekspresyon sa mukha ni Han Mingyao ay bahagyang kumalma. Hindi na rin siya nagtanong pa. Inilagay niya ang cellphone sa mesa at pumasok sa banyo. Maya-maya pa, narinig ang lagaslas ng tubig. Tumunog din ang cellphone sa mesa. Sa walang tigil na tunog ng kampanilya. Nag-alinlangan ako saglit. Kinuha ko ang cellphone niya at binuksan ito. Sa screen, lumitaw. Ang isang mensahe na may markang ilang taon na si. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo noon? Hindi mo naman siguro talaga iniisip na pakasalan si Yancy, di ba? Ang pangungusap na ito ay tumago sa puso ko. Saglit na natigilan ang kamay ko. Dahan-dahan kong iginilid pataas ang screen. Pagkatapos, ang mensaheng ipinadala ni Han Mingyao 15 minuto na ang nakalipas. Ay tumambad sa aking mga mata. Ilang taon, 33 araw na lang ay ika-negatibo 28 kaarawan mo na. Naaalala mo pa ba ang ipinangako mo sa akin noon? Ibinalik ko ang cellphone sa dati nitong lugar. Sumandal ako sa sofa. Maraming alaala ang sumagi sa aking isipan. Noong 18 anyos ako. Umuwi ang tita ko para magpakasal. Sumama rin ako pabalik at pumasok sa university. Para mas ma-enjoy ang buhay kolehiyo. At para na rin sa kaligtasan. Hindi ko kailanman binanggit kaninuman ang aking pagkatao. Sa welcome party noong ika-4 na taon ko sa kolehiyo. Para tulungan ang kasama ko sa kwarto. Pansamantala akong umakyat sa entablado para tumugtog ng isang piyesa. Pagbaba ko dala ang instrumento. Yumuko ako at nakita ko si Han Mingyao. Nakasuot siya ng puting bestida. May hawak na isang baukwet ng bulaklak at naghihintay sa pinto. Maliwanag ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nakangiti siyang nagtanong kung pwede bang makuha ang contact number ko.
Mahilig ako sa magaganda gwapo. Agad akong pumayag. Simula noon, araw-araw kaming nag-uusap. Paminsan-minsan ay nagkikita kami sa iba't ibang lugar. Sa ikatlong buwan ng aming pagkikilala, si Han Mingyao ang unang nagtapat. Unang pag-ibig. Pag-ibig sa unang pagkikita. Wala akong dahilan para hindi pumayag. Ganoon na lang kami nagsama. Mula 21 hanggang 28 anyos. Sa loob ng 7 taon, sinimulan na akong pilitin ng pamilya ko na umuwi para sa arranged marriage. Pagkatapos ng maraming pagtanggi, sinubukan ko ring tanungin ang kanyang saloobin ng ilang beses. Ngunit sa tuwing na pag-uusapan ang salitang pikasal, si Han Mingyao ay parang umiiwas sa ahas at alakdan. Hindi na nagsasalita tungkol dito. Noong una, akala ko ayaw pa niyang pumasok sa pag-aasawa. Ngunit nang madalas na itong mangyari, naramdaman ko na ring may mali. Hanggang sa isang pagtitipon kalahating buwan na ang nakalipas, pagkatapos uminom, habang nagkukwentuhan. Narinig ko ang katotohanan. Ang lalaking nasa puso pala ni Han Mingyao ay ang kanyang kababatang si Song Jingyan. Sayang lang at may pagtingin siya, ngunit walang pakialam ang lalaki. Itinuturing lang siyang kaibigan ni Song Jingyan. At ang dahilan kung bakit siya kusang lumapit sa akin ay dahil noong unang gabi na nagkita kami. Si Song Jingyan ay may kasamang iba. At ang paraan ng pagtugtog ko sa entablado ay may kaunting pagkakahawig sa anino ng taong gusto niya. Para maibsan ang kanyang pagkabigo. At para na rin magtampo kay Song Jingyan. Kaya niya ako pinili. Sa sumunod na mga taon, si Song Jingyan ay nagkaroon ng 12 ng relasyon. Sa tuwing maririnig niya ang balita ng pakikipaghiwalay nito, naisipan ni Han Mingyao na puntahan siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakahanap na naman ng bagong target si Song Jingyan. Lalo pang tumindi ang lungkot sa kanyang puso. Sa ganitong paulit-ulit na sitwasyon, lumipas ang 7 taon. Hindi pa rin kami naghihiwalay. At si Han Mingyao ay hindi kailanman sumuko sa paghihintay kay Song Jingyan. Na magbago ng isip. Hinihintay niya ang sinabi ni Song Jingyan noong bata pa sila. Isang biro pagkatapos uminom. Mingyao, kapag 28 na ako. Kung pareho pa tayong hindi kasal, pwede nating subukang magkasama. Kaya bawat taon ay tinatanong niya ito. At ngayong taon, sa wakas ay nahintay niya ang ika-28 kaarawan ni Song Jingyan. Habang tinitingnan ko ang mga chat sa cellphone niya, napangiti ako. 33 araw mula ngayon ay ika-28 kaarawan ni Song Jingyan. Iyon din ang araw na pinili ko para sa sarili ko. Na makipaghiwalay, umuwi at magpakasal. Nang makita kong pumasok siya sa study room, tumayo rin ako, pinatay ang ilaw at humiga sa kama. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa madilim na kwarto, may narinig akong napakagaan na mga yabag. Ang cellphone na may bahagyang liwanag ay inilagay sa bedside table. May humiga sa likuran ko. Pagkatapos ay matagal na katahimikan. Hanggang sa marinig ko ang mahina at regular na paghinga sa tabi ko. Minulat ko ang aking mga mata. Itinaas ang kamay at kinuha ang cellphone niya. Binuksan ko ulit ang dating chat interface. 4 na salita lang ang nadagdag, hindi makalimutan. Isang napakasimpleng pangungusap. Ngunit naiisip ko kung ano ang kalagayan ni Han Mingyao habang tinatype ang mga salitang iyon. Marahil ay kinakagat niya ang kanyang labi. Ang mga mata ay mariing nakatitig sa screen. Maingat na nagtatype ng mahabang string ng mga salita at pagkatapos ay binubura ito. Maingat na pinag-iisipan ang bawat salita. Natatakot na madaling mapansin ang kanyang damdamin. At natatakot din na hindi mapansin ang kanyang damdamin. Ang ganitong maingat at maselang kilos ay lumalabas lamang kapag kaharap si Song Jingyan. Habang iniisip ko ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Iniisip ang pangako sa edad na 28. Buong pusong naghihintay na pumayag si Song Jingyan na pakasalan siya. Buong gabi akong nakapikit ngunit hindi nakatulog. Kinaumagahan, may narinig akong kaluskos sa tabi ko. Agad akong nagmulat ng mata. Maagang umuwi ka mamaya sa trabaho, ha? Si Han Mingyao ay naglalagay ng skincare sa kanyang kamay. Nagtatakang tumingin sa akin.
May lakad ba? Pagkatapos ng sandaling katahimikan. Dahan-dahan akong nagsalita, kaarawan mo ngayon. Nakalimutan mo na ba? Bahagyang nanigas ang katawan ni Han Mingyao. Saka siya tumango. Nitong nakalipas na kalahating buwan. Ang isip ni Han Mingyao ay laging nasa pangako nila ni Song Jingyan sa edad na 28. Wala na siyang ibang inaatupag. Kahit ang sarili niyang kaarawan ay nakalimutan na niya. At habang inaalala ko ang sarili ko nitong 2 buwan, na naghirap maghanda ng sorpresa, ngunit nasayang lang ang lahat ng pagsisikap. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Hindi napansin ni Han Mingyao ang pagbabago sa ekspresyon ng aking mukha. Nagbilin lang siya ng ilang salita, okay na ang simple lang. Hindi na kailanganing maging kasing bongga ng dati. Noong mga nakaraang taon, lagi akong nagsisikap ng husto para ihanda ang kanyang birthday party. Para lang mapasaya siya. Pero hindi niya kailanman pinahalagahan ang mga ginawa ko. Kaya nang marinig ko ang sinabi niya, may bahid ng pang-uyam sa sarili ang tono ko. Nakahanda na ang party. Lahat sila pumayag ng darating. Hindi na makakansela. Ang birthday party na ito ay 3 buwan nang inihahanda. Noon, hindi ko pa alam na may iba siyang gusto. Kung nalaman ko lang agad, hindi ko na sana ito ginawa. Nang marinig ang paliwanag ko, hindi na nagsalita si Han Mingyao. Kinuha niya ang cellphone at lumabas ng kwarto. Bago siya tumalikod, nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Pagdating sa kumpanya, dumaan muna ako sa opisina para mag-submit ng resignation. Paglabas ko, nang makita nila ang resignation letter sa kamay ko, nagkagulo ang buong opisina. Yancy, aalis ka na? Bakit biglaan kang magre-resign? Nakahanap ka na ba ng lilipatan? Ang bilis naman. Hindi kaya uwi ka na para mamana ang bilyon-bilyong yaman? Nang marinig ko ang pag-aalala ng lahat, inilapag ko ang mga gamit ko. At bahagyang umiti, uuwi na para magpakasal. Napagtanto ng mga kasamahan ko at tumango sila. Samantala, ang kasundo ko talagang si King Hao ay lumapit at nagtanong ng ilang bagay. Pumayag na ba sa wakas ang girlfriend mo na magpakasal? Bakit biglang natauhan? Tamad na akong magpaliwanag. Kaya iniba ko na lang ang usapan. Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga nitong mga nakaraang taon. Mamayang gabi, ililibre ko kayong kumain. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkainan ako sa 4 o 5 kasamahan sa loob ng 2 oras. Pagdating ko sa hotel, 8:00 na ng gabi. Nagmamadali akong pumunta sa pinto ng private room. Nang bubuksan ko na sana ang pinto, napatigil ako sa narinig kong usapan sa loob. Ang lamig sa labas. Sino kaya ang susunduin ni Mingyao? Sino pa ba, si Song Jingyan? Kanina, malapit ako, narinig ko lahat. Sinabi ni Song Jingyan na uwi siya ngayon. Kaya sabik na sabik siyang sumundo. Totoo ba? Di tuwang-tuwa si Mingyao. 28 birthday niya ngayon. Tapos pagkalipas ng mahigit 1 buwan, 28 na rin si Song Jingyan. Ngayong umuwi siya. Hindi kaya para tuparin na talaga ang pangako. Narinig ko single na naman daw si Song Jingyan. Mukhang ganoon na nga, lintik. Talagang bumalik na siya. Pero kung magkakatuluyan sila, paano na si Pei Yancy? Ang tagal na nating itinatago sa kanya. 7 taon na, hindi pa rin niya alam kung sino si Song Jingyan. Tapos patay na patay pa rin siya kay Mingyao. Anong magagawa natin? Sino ba namang hindi mahuhumaling kay Song Jingyan si Mingyao? Kung tutuparin ni Song Jingyan ang pangako, siguradong iiwanan si Pei Yancy. Masasabi na lang nating malas siya. Mabuti na lang wala siyang gaanong background. Kung maghihiwalay man, madaling ayusin. Kahit na nitong mga taon, naging mabuti siya sa atin. Sa kay Mingyao, wala tayong masabi. Pero matatalik na kaibigan tayo ni Mingyao. Kaya dapat pa rin tayong pumanig kay Mingyao. Kapag naghiwalay na talaga sila, huwag na nating pahirapan si Mingyao. Tayo na ang humarap para magbigay ng kotse o bahay. Bilang breakup fee. Tahimik akong nakinig ng matagal. Walang anumang kilos. Marahil dahil handa na akong umalis. Hindi na ako gaanong nasaktan tulad ng kalahating buwan na ang nakalipas.
Sa halip, natatawa pa ako. Si Han Mingyao ang makikipaghiwalay sa akin. Pero ang mga kaibigan pa niya ang haharap para ayusin ang lahat. Ano ba talagang klaseng relasyon itong pinasok ko sa loob ng 7 taon? Sayang lang, this time, ako ang unang aalis. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Sa sandaling iyon, ilang waiter ang dumating na may dalang alak. Mabilis akong umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling bumukas ang pinto ng kwarto. Biglang tumigil ang usapan sa loob. Ngumiti ako na parang walang nangyari. Nakangiting pumasok at bumati sa lahat. Pagkatapos ng kaunting kumustahan, pumasok ulit si Han Mingyao kasama ang isang estrangherong lalaki. Habang tinitingnan ko ang figura na may 3 o 4 na bahagdan na pagkakahawig sa akin. Walang imik ko siyang pinagmasdan, inikot ni Han Mingyao ang lalaki sa loob ng private room. At sa wakas ay lumapit sa akin. Ipinakilala niya, ito ang kaibigan ko mula pagkabata. Si Song Jingyan. Nang marinig ko ang pagpapakilala niya, walang pag-aalinlangang inilahad ni Song Jingyan ang kanyang kamay. Nang makita ko ang kanyang kilos na pakikipagkaibigan, inilahad ko rin ang aking kamay. Sa sandaling naghawak ang aming mga kamay. Nag-alinlangan sandali si Han Mingyao bago nagpatuloy. Ito ang aking ordinaryong kaibigan, si Pei Yanxi. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, handa na si Han Mingyao na magagalit ako. Ngunit ang nangyari ay taliwas sa kanyang inaasahan. Wala akong anumang reaksyon. Tumingala lang ako at tinitigan siya ng malalim. Pagkatapos ay binawi ko ang aking kamay. Umatras ako ng 2 hakbang. Nagpapanatili ng distansya sa kanilang dalawa. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, napakaangkop. Song, hello. Ako ang ordinaryong kaibigan ni Han Mingyao. Pagkatapos ng pagpapakilala sa isa't isa, naging masigla ulit ang private room. Si Song Jingyan ay masayahin at madaling makipag-usap kahit kanino. May hawak na baso ng alak, lumipat siya mula sa isang dulo patungo sa kabilang dulo. Niyaya niya ang isang grupo ng mga tao na uminom at maglaro. Nang masaya na sila sa laro, may hawak siyang baraha at hindi maginhawa. Kailangan pa niyang may magsubo sa kanya ng ilang pirasong pakwan. Hindi nag-isip si Han Mingyao. Ginamit niya ang sarili niyang tinidor, tinusok ang isang piraso at isinubo sa kanya. Hindi rin gaanong nag-isip si Song Jingyan. Lumingon siya at kumain ng ilang kagat. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang baso at uminom ng kalahating baso ng red wine. Nakaupo ako ilang metro ang layo. Pinagmamasdan si Han Mingyao na hawak-hawak ang basong iyon at hindi binibitawan. Walang tigil sa pag-inom ng alak. At sa tuwing umiinom siya, sakto ito sa lugar kung saan dumampi ang bibig ni Song Jingyan kanina. Sa huli, medyo lasing na siya. Ngunit ang klasikong proseso ng kaarawan ay hindi maaaring palampasin. Habang kumakanta ng birthday song ang lahat, pinatayo nila siya para hipan ang kandila at mag-wish. Biglang tumahimik ang maingay na private room. Tumayo ako at personal na itinulak ang cake, sinindihan ang mga kandila. Habang tinitingnan ang numerong 28 sa mga kandila, kinuskos ni Han Mingyao ang kanyang sentido. Para bang gusto niyang alisin ang pagkalasing. Ang kanyang mga mata na medyo nanlalabo pa ay umikot sa buong private room. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang daliri. Ngayong kaarawan ko, ayaw ko nang mag-wish. Palitan natin ng isang tanong. Habang nagsasalita, itinuro niya si Song Jingyan. At ang tingin na iyon, kahit hindi malinaw ngunit napakainit, ay direktang tumama sa kanya. Jingyan, malapit ka na ring magnegatibo 28. Gusto kitang tanungin ng isang bagay. May girlfriend ka ba ngayon? Nang lumabas ang pangungusap na iyon, lahat ng nanonood ay nagkatinginan. Sa harap ng mga mapanuring tingin mula sa lahat ng dako, bahagyang umayos ng upo si Song Jingyan. At sumagot, wala ngayon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng tiwaw na puno ng sorpresa. Biglang nagkagulo ang kwarto. Ang ilang matatalik na kaibigan na lasing na ay tumayo. Itinutulak ang lasing na si Han Mingyao habang kumakanta at sumasayaw. Habang pinagmamasdan ang magulong eksena sa harap ko, nakaupo lang ako ng diretso at hindi gumagalaw.
Kalmado at walang imik na ginagampanan ang papel ng isang ordinaryong kaibigan na walang alam sa nangyayari. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang madaling araw. Sa wakas ay natapos na ang birthday party. Nang makaalis na ang lahat, inalalayan ko si Han Mingyao papasok sa kotse. Nalulunod siya sa kasiyahan kanina. Sumandal siya sa aking kandungan at maraming sinabing taos-pusong salita. Jingnian, huwag kang umalis. Manatili ka sa tabi ko, please. Bakit sila pwede, ako hindi? Jingnian, alam mo ba kung gaano kita kagusto? Ang tagal-tagal na kitang hinihintay. Araw-araw kitang hinihintay. Ang driver sa harap na upuan ay nakinig buong biyahe. At palihim ding tumatawa. Bago bumaba ng sasakyan, nakita niya akong inaalalayan ang lasing na babae. Hindi niya nakalimutang mang-asar, Jingnian. Mahal na mahal ka ng girlfriend mo, ah. Bahagya akong umiti sa driver. Kalmado ang tono, mahal na mahal niya si Jingnian. Pero hindi ako si Jingnian. Pagkagising mula sa magdamag na pagkalasing, naalala ni Han Mingyao ang mga nangyari kagabi. Hinawakan niya ako at nagsimulang magpaliwanag, Yancy. Kagabi pagdating ko sa club, pinainom agad ako ng marami. Marahil marami akong nasabing kalokohan. Lasing lang ako noon. Huwag mo nang isipin. Hindi ko inaasahan na naaalala pa niya ang mga nangyari kagabi. Hindi ko rin inaasahan. Nagagawa siya ng ganoong kahina-hinalang dahilan. Pero, kalmado at rasyonal pa rin akong nakipagsabayan sa kanyang pag-arte. Bahagyang tumango, okay lang. Alam ko. Hindi ko alam kung bakit. Habang tinitingnan ang aking mukhang walang emosyon. At inaalala. Ang reaksyon ko kahapon noong ipinakilala niya kami ni Song Jingnian. Biglang nakaramdam ng kaba si Han Mingyao. Pinag-isipan niya ito ng paulit-ulit, pakiramdam niya ay may mali. Mabilis niyang iniba ang usapan. Kahapon, abala ako sa pakikipag-inuman sa lahat. Nakalimutan kita. Yancy, medyo nagalit ka ba? Mamayang gabi pagkatapos ng trabaho, mag-date tayo, okay? Hindi ako nagalit. May gagawin ako mamayang hapon, hindi ako pupunta. Nang makita niya ang aking agarang pagtanggi. Lalo pang nagpumilit si Han Mingyao na kailangan niyang bumawi sa akin. Hindi ko na siya matanggihan kaya pumayag na lang ako. Pagsapit ng gabi, nagbihis na ako at palabas na sana. Biglang dumating ang mensahe ni King Hao. Yancy, hindi mo ba sinabi sa girlfriend mo ang tungkol sa pag-resign mo? Kanina lang hinahanap ka niya. Mukhang galit na galit ngayon, ah. Hindi ko pa natatapos basahin ang mensahe. Tumawag na si Han Mingyao. Habang tinitingnan ko ang kumikislap na screen. May bahid ng pag-aalala sa aking mga mata. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aatubili, sinagot ko pa rin ang tawag. Narinig ko mula sa telepono ang galit na boses ni Han Mingyao. Sinabi sa akin ng mga kasamahan mo na nag-resign ka na para magpakasal. Nag-iisip pa ako kung anong dahilan ang ipapaliwanag ko. Ngunit malamig na nagpatuloy si Han Mingyao sa pagsisermon. Sinabi ko na sayo. Wala pa akong planong magpakasal ngayon. Ah, kaya pala akala niya pinipilit ko siyang magpakasal. Kaya pala ganito kalaki ang galit niya. Saka ko lang napagtanto. Tiniis ko at nagpaliwanag ng ilang salita. Ilang biro lang ang sinabi ko sa mga kasamahan ko. Siguro sineryoso nila. Nag-resign ako dahil medyo pagod na ako kamakailan. Gusto ko lang magpahinga. Nang marinig niya ito, ang boses na naririnig ko sa kabilang linya ay sa wakas bumalik sa normal. Huwag ka nang magbibiro ng ganyan sa susunod. Huminahon ang boses ko. Narinig ko ulit si Han Mingyao na nagtatanong kung nasaan ako. Kung gusto ko bang puntahan niya ako. Sasabihin ko na sana ang address. Bigla akong nakarinig ng napakaliit na tawa. Parang si Song Jingnian. Ang salitang ki is he, na umiikot-ikot sa aking bibig, ay naging hindi na kailangan. Mabilis na ibinaba ang tawag. Habang tinitingnan ko ang unti-unting nagdidilim na screen. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung talagang gusto niya akong puntahan. Bakit ang bilis niyang ibinaba ang tawag? Pakitang tao lang pala. Bakit ko pa sineryoso? Sumakay ako ng taxi papunta sa napag-usapang restaurant. Nang marinig ng waiter ang pangalan ko,
Diretso niya akong dinala sa restaurant sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto ng private room, isang lamesang punong-puno ng pagkain. Ngunit wala ni anino ng tao. Nang makita niya ang aking mukhang puno ng pagtataka, magalang na nagpaliwanag ang waiter, si Igmes Han. Ay tumawag 10 minuto na ang nakalipas para magpareserba ng pagkain. Sinabi niya na kumain na raw po muna kayo. Mayroon daw po siyang importanteng gagawin. Maaaring medyo mahuli siya. Nang maalala ko ang tawag kanina, isang ekspresyon ng pagkakaunawa ang lumitaw sa aking mukha. Importanteng gagawin? Baka naman kasama na naman si Song Jing yan. Pero hindi naman talaga kasinungalingan. Dahil para sa kanya, basta kasama niya ang taong gusto niya. Kahit gaano kaliit na bagay ay maituturing ng importante. Hindi na ako gaanong nag-isip pa. Diretso na akong pumasok sa private room. Masipag na inayos ng waiter ang aking mga kubyertos. Isa-isang ipinakilala ang mga pagkain. Habang tinitingnan ko ang lamisang puno ng seafood, bahagya akong napapikit. Noong mga taon ko sa Europa, hindi ako sanay sa Western food. Madalas akong kumain ng seafood kaya medyo nagsawa na ako. Nitong mga taon ko sa bansa, hindi pa rin ako gaanong sanay. Kung dati kapag kasama ko siyang kumain, at nakita ko ang mga pagkain ito, malamang ay pagbibigyan ko siya. Ngunit ngayon, ayoko nang pahirapan pa ang sarili ko. Isang kumpas lang ng kamay, pinatanggal ko lahat sa waiter. Nag-alinlangan sandali ang waiter. Ngunit sinabi pa rin niya ang totoo, Dinless pay. Ang lamesang ito ay binayaran na ni Ms. Meng. Napakagastos nito. Sigurado po ba kayong hindi ninyo kakainin? Kung ipapatanggal po lahat, hindi na po ito marerefund ng aming restaurant. Tinaasan ko siya ng kilay. Kumuha ng card mula sa aking bag at ibinigay sa kanya. Alam ko. Tanggalin muna, tapos i-charge sa card na ito ang mga bagong order. Huwag kang mag-alala, kaya kong bayaran. Hanggang sa matapos akong kumain. Hindi pa rin dumating si Han Mingyao. Tamad na akong maghintay sa kanya. Nagbayad na ako at umuwi. Kalahati pa lang ng daan. Ilang mensahe ang dumating. Yancy, pwede ka bang lumabas muna ngayong gabi? Biglang umuwi si Jingyan. Hindi pa naayos ang lumang bahay. Hindi matutuluyan. Sira rin ang maraming ilaw. Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan niya. Hindi pwedeng walang mag-aalaga. Gusto ko sanang dito muna siya matulog ngayong gabi. Pwede ba? Habang kailangang alagaan si Song Jingyan. Natatakot naman siyang malaman ko ang relasyon nila. Nakakatuwa talaga, This time, wala na akong ganang makipagsabayan sa kanyang pag-arte. Diretsahan ko siyang tinanong, hindi ba't kaibigan mo lang siya? Bakit kailangang itago ang relasyon natin? Hanggang kailan mo pa gustong maging abala? Matagal bago ako nakatanggap ng sagot pagkatapos ipadala ang mensahe. Walang anumang paliwanag si Han Mingyao. Isang petsa lang ang isinagot, Enero 18. Kung dati. Siyempre, hindi ko alam kung bakit niya pinili ang araw na iyon. Pero ngayon alam ko na. Ang Enero 18 ay kaarawan ni Song Jingyan. Kung sa araw na iyon, tutuparin ni Song Jingyan ang pangako at makikipagbalikan sa kanya. Marahil ay hindi siya mag-aatubiling makipaghiwalay sa akin. Kung sa araw na iyon ay hindi pumayag si Song Jingyan, magseseryoso na siya at hihilinging magpakasal sa akin. Gagamitin ang mapanubok na tono para tanungin ang tunay niyang nararamdaman. Kung matatanggihan, nandito pa rin ako, ang kanyang tunay na boyfriend, bilang reserba. Masasabi niyang biro lang iyon. Kahit sumulong man o umatras, mayroon na siyang perpektong solusyon. Humahanga na nga ako sa kanya. Sayang lang. Ayoko nang maging reserba pa sa kanyang buhay pag-ibig. Hindi ko na siya sinagot, diretsong pinatay ang cellphone ko. Pagkatapos ay nagbigay ako ng address ng isang hotel. Uminom ako ng kaunting alak bago matulog. Hapon na ako nagising. Gusto kong tingnan ang oras. Pagbukas ko ng cellphone, 12 ng bagong mensahe ang lumitaw. Karamihan ay mula kay Han Mingyao. Ang iba naman ay mula sa kanyang mga kaibigan. Yancy, nasaan ka na? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Hindi rin nagre-reply sa mensahe.
Huwag kang manakot, ah.